Ngayon ng Bureau of Customs ang bentahan ng mga balikbayan box na wala umanong kumuha. Ikinagagalit ito ng ilang OFW, lalo't pinaghirapan nila ang mga padala na bagsak presyo kung ibenta. At nakatutok si Jonathan Andal. Mga kahon ng pagmamahal. Ganyan kung ituring ang mga balikbayan box na pinag-ipunan at pinaghirapan ng mga OFW para maipadala sa kanilang mga kaanak lalo na kapag Kapaskuhan. Pero sa Facebook, may mga nakikita kaming post na nagbebenta ng mga unclaimed balikbayan box na ang ilan sa presyong 5,000 pesos lang. Nagpadala kami ng mensahe sa seller pero hindi pa siya sumasagot. Ang ganitong kalakaran iniimbestigahan na raw ng Bureau of Customs. Kabilang ang viral ngayong video ng isang content creator na nakabili raw ng unclaimed balikbayan box. Iimbestigahan natin kung saan yung source at anong balikbayan access ang binibenta online. Paglilinaw naman ng customs, hindi sila ang nagbebenta ng mga unclaimed balikbayan box. Normally po, ang ginagawa nating handling sa balikbayan boxes ay binibigay din ho natin sa mga may-ari ho na ng mga kahon dito sa pamilya ng mga OFWs. Ang ilang cargo company naman inamin na nagbebenta nga sila ng mga unclaimed package sa presyong 3,000 to 5,000 pesos sa mga online trader. Pero ito yung mga package na higit isang taon nang nakatambak sa kanilang bodega na ginagastosan nila ng storage fees. We have spent money to mobilize the cargo from their homes, okay, and shipping it all the way and sending it to there and keeping it in safe and secure custody with us. So at least let us cover a small part of the freight. Tinatawagan naman daw muna nila ang mga nagpadala bago mag-dispose. Yun nga lang, hindi na raw makontak ang iba. Pero merong mga OFW tulad ng nurse sa Canada na si Buena na nawawalan ng balikbayan box na 2019 pa niya ipinadala papunta sa ng Cavite. Hindi raw kasi nakabayad ng fees sa Bureau of Customs ang kinuha niyang courier sa Canada na kalaunay nagdeklara ng bankruptcy. Pero nang magtanong siya sa customs, hindi raw matunton kung saang pantalan naroon ang kanyang bagahe. Gayunman, kung makukuha man ito, sinabihan daw silang kailangan munang magbayad ng 18,000 to 20,000 pesos. 18,000 to 20,000 po napakamahal. Mas mahal pa kasi sa laman? Parang hindi ko na lang sa family ko, parang hindi na worth it. Pero sabi ng customs, wala silang ganyang polisiya. Kailanman po ay hindi po na tayo nag-demand ng babayaran para lamang ho makuha nila yung kahon. Kung mapatunayan po natin yan, we will make sure po that we will file administrative cases and we will suspend or terminate po itong empleyado na ito. Sa unang 3 buwan ng 2024, maglalabas na raw ang customs ng listahan ng mga accredited na consolidator at forwarding company para magabayan at hindi na maloko ang mga OFW na nagpapadala ng balikbayan box. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras.